Po natin makibigan yung ating pinag-usapan dito sa Psalms 34:11. Children, come to me and I will teach you to fear the Lord. Sa Tagalog naman po ay halika kayong makaibigan at tuturuan ko kayo. Kasi may dapat sundin. So dito po makaibigan, pinag-usapan po natin kanina tungkol sa CCTV. Napakalaki ang CCTV. So dahil hindi makita yung bantay, subalit lahat ng gulo ng isang tao kaya sa isang room ay kitang-kita. Kasi mayroong isang 4 angles, kaya 4 corners covered yan. Sa ulo, sa paa. Tapos yan, no? So, mayroon din isang bata. Ngayon, hindi niya po alam na mayroon pong CCTV ang kung saan niya nakita yung cellphone at kanyang dinukot. Kanyang kinuha. So ngayon pinatawag yung magulang. Kasi bata siya eh. Hindi pwede na ano siya. So ang ginawa ngayon ay inano siya. Pinatawag, no? So hindi ngayon sabi ng nanay, sabi niya hindi yan magnanakaw yung anak ko. Disiplinado yan. Siyempre nanay yun. So ngayon, inano ngayon? Sabi ng isang investigator, sabi nanay, huwag ko kayong magalit. Kasi ang CCTV ay parang isang salamin na hindi nagsisinungaling. Kasi naalala ko yan si June, no? Si Kuya June. Sabi niya, buti pa sa lang, hindi nagsinungaling. Itim na itim yung buhok ko, no? Pero balik tayo sa CCTV. So ngayon, sabi ng investigador, sabi niya, nanay, huwag po kayong magulat. Tapos sabi ng investigador, ilabas ang CCTV. Ngayon, nakita yung kamay. Kung paano niya dinukot yung cellphone, kitang-kita. Kasi makaibigan ang pag-install ng ano ay kumpleto sa anggulo, no, ng CCTV. So ngayon, umamin, tapos sa usapan, bayaran ang cellphone. Ibalik. Siyempre may penalty kasi nagnakaw. Kasi makaibigan sa pagnanakaw pala, nakalagay doon sa Old Testament. Halimbawa may nagnakaw ka, halimbawa gutom ang pagkain ang ninakaw. Yung pagkain na ninakaw, pag madakip pala yan ay 7 times na ibalik. Halimbawa isang hopya na special hopya ang ninakaw, ang bayad yan ay 7 special hopya. So ganon sa Miss Miserables na pelikula, ang tito yung pamangkin niya ay umiiyak dahil walang pagkain, gutom na gutom. So ngayon napilitan siya magnakaw sa bakery. Subalit na dakip siya, pero bandang huli naging ano siya, parang nakabawi siya. So maintindihan natin ang taong nagnakaw dahil sa gutom. Subalit kung madakip, ang parusa ay isa uli niya ng 7 beses. So biro niya, 7 beses may balik. So grabe, 7 times, ibig sabihin na 7 doble. So yan makaibigan, yun ang penalty pala. Kaya tandaan natin na dapat din natin malaman ang sabi ni Haring David. Ngayon ay matanda na ako. So balit sabi niya, wala akong nakita na taong nagpapalimos ng tinapay na may takot kay Lord. So ibig sabihin makaibigan,
So dahil sa wisdom na binibigay sa atin ni Lord, alam natin kung may takot tayo sa ating Panginoon, alam natin na God is watching us from a distance. At malaman din po natin through wisdom na ang mga anak ng Diyos ay hindi niya pinapabayaan. Hindi nagpapalimos ng tinapay. Kaya napakaganda ng ulitan. Napakaganda. Salamat na dahil dito na ano siya, na lalaman natin dahil sa wisdom. Kaya makibigan, bakit pa tayo mag-alinlangan pa? Doon na po tayo kay Lord. Magpasok, sakop na po tayo. Magsunod. Dahil babalikan natin ang ating teksto sa English version at saka Filipino version. Sa English version, "Come to me, my children, and I will teach you to fear the Lord." So yan, mga kaibigan. Sa Tagalog naman, mga kaibigan, halik kayo at tuturuan ko kayo na si Yahweh ay dapat sundin at dapat igalang. So napakaganda na paalaala po sa atin. So alalahanin natin sa wikang Tagalog. Paalaala ay gamot sa taong napakala. Kasi minsan madali tayo. Kasi mayroong awit. Ang tao'y marupok. Madaling lupok. Di ba narinig po natin yan sa isang awit, no? Sa Diyos na ang lahat, siya ang naglulod. So dito, mga kaibigan, sa dalawang teksto na ating binasa, napakaganda na ating pusyang. Ating po, mga kaibigan, ating pusyang i-search, i-copy-paste, tapos i-post natin, o kaya ating i-share, ipadala natin sa group. Madali, mga kaibigan. So napakadali. So yun ang pagyan ang ginawa natin, mga kaibigan. Napakaganda, ha? So search, copy paste, send. So tayo, mga kaibigan, ay maraming friends. Makikita mo minsan sa Facebook, nakalagay doon 1,000 followers, 25 followers. So kung ilan man ang followers na doon, isend natin, o kaya magpo-post tayo. So pag mag-post tayo, maraming makakita. Kaya napakaganda talaga, mga kaibigan, pag tayo ay mag-post. So pag ilagay natin yung post na yan, so yan, mga kaibigan. So yan, no, di ba? So yun, mga kaibigan, no? So dapat natin i-remind ang bawat isa upang maging maayos po ang lahat. Balikan po natin yung isang tungkol sa isang manggaganso o kaya scammer. So ang ginagawa ng sa Facebook ngayon, ba may manluloko, yung parang ina-announce na doon sa social media, no? Nilalagay yung mukha, parang yung wanted, dahil ba nagtatago, nilagay yung mukha tapos yung award, no? So yun, ano ang purpose doon? Para ihayag. Kasi pag ihayag natin ang kasalanan, mayroong kalutasan, no? Halimbawa, nakalagay yung mukha niya sa kwan, nakalagay yung mukha niya sa social media, no? Sa Facebook o kung ano pa man. So dito ngayon,